Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ng araw ng linggo, matapos na muling mabuhay si Jesus, siya'y unang napakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Umunta siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapi sa tumiiyak at ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y napakita rin sa 2 alagad na naglalakad patungo sa bukid. Ngunit iba ang kanyang kaanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang 2 at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila may hindi pinaniwalaan. Pagkatapos napakita siya sa 11 samantalang kumakain ng mga ito. Pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo, sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya, pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Ngayon po ay Sabado sa 8 araw na pagdiriwang sa Pasko ng muling pagkabuhay. Isang linggo ang makalipas. At atin po munang alalahanin ang ilan sa mga kwento at balita na ating narinig sa linggong ito. Nung Lunes, pagkatapos po pagsisimula ng ating 8 araw na pagdiriwang sa Pasko ng muling pagkabuhay, siya ay unang nagpakita sa mga kababaihan na narinig din natin sa simula ng ating ebanghelyo ngayon. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong matakot. Umayo kayo at sabihin sa mga kapatid ko na pumunta sila sa Galilea at makikita nila ako roon." Ito yung karanasan ng marami na natatakot sa kung ano mangyayari sa kanilang buhay, lalo tigit kapag nawawala ang kanilang kinakapitan o nawala ang kanilang sinasandalan. Kaya yung maganda yung mensahe na nawa ay tumimo din sa atin na huwag tayong matakot. Hindi tayo pwedeng huminto dahil lamang sa mga pangyayari. Hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Noong Martes, muli ang pahayag nila, "Nakita ko ang Panginoon." Ito naman yung isang kwento dahil 'di ba meron tayong 4 na ebanghelyo na ginagamit at bawat isang ito ay mayroong pagpapahayag kung paano ang karanasan ng mga alagad o ng mga nakakita kay Jesus. Kaya matapos na magpakita sa mga kababaihan nung Lunes, nung Martes, ipinahayag na ng mga kababaihan na nakita nila ang Panginoon. Noong Miyerkules, ang sabi naman ng 2 alagad, nung sila po ay naglalakbay patungong Emmaus, ang sabi nila, at nung magbalik sa Jerusalem, muli ngang nabuhay ang Panginoon. At dahil sa kakulangan pa rin ng kanilang paniniwala, kaya mismong si Kristo na ang bumati sa kanila at ang kanyang bati, "Sumainyo ang kapayapaan." Nang paalala din sa atin sa mga panahon na tayo po ay nasaktan, sa mga panahon na tayo po ay pinahirapan ng iba,
Pero darating ang araw na harapin natin sila, hindi para magiganti, kundi para magpahayag din ng pakikipag-ayos o ng kapayapaan. At nung Biyernes, si Kristo na bumati sa kanila at nagbigay ng kapayapaan ay nag-anyaya sa kanila na makisalo. Kaya nga sabi ng Kristo, halika kayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. At ngayon, sa araw na ito, ibinibigay ni Kristo sa kanila ang misyon na dapat na nilang gawin. Umayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Matapos nga ito, kung susundan niyo po ang kwento ng ating unang pagbasa, ang mga gawa ng mga apostol, buong tapang ng ginagampanan at sinisimulan ni Pedro at ng kanya pang mga kasamahan ang ipahayag ang tungkol sa mabuting balita na si Kristo ay namatay, ngunit siya'y muling nabuhay at muling magbabalik. Kaya nga sabi ng mga tao sa kwento, sa unang pagbasa, ang mga iskriba, matatanda at mga pinuno, yung mga alagad na ito, dating walang lakas ng loob, dating ang kalagayan sa lipunan ay mabababang uri, mga mangingisda, mga hindi nakapag-aral, pero ngayon sila po ay buong tapang na nagpapahayag ng kanilang nasaksihan, naranasan sa piling ni Jesus. Kaya nawa tayo rin, hanggat may panahon pa, hanggat may oras pa tayo sa mundong ito, wala ito sa edad, sa bata ka man o matanda, may kapansanan o wala. Kaya nga kung naranasan mo ang pagkabuhay ni Kristo, na nawa hiningin natin sa Diyos na makita talaga natin nang sa ganon maging buo din ang ating paninindigan sa ating pananampalataya at maibahayag ito o maibahagi sa lahat ng tao. Amen.